In this reading, we will going to have love reading and message from your person. Confrontation, comparison, decision, and okay, my loves, dito is sabihin natin you're dealing with something na talagang kailangan mong pagdesisyon na right now. Dito, confrontation is sabihin natin isa sa mga essential part ng relationship or ng connection na to, my loves. Confrontation. So kagaya dun sa kanina, my loves, meron dito may conflict kasing naging problema dito, my loves. I hear na meron judgment, meron kang sabihin nating naging conclusion na hindi ka sigurado. Okay? So kaya confrontation are needed or is needed in this connection. And this, my loves, is parang kailangan mo itong gawin eh. This confrontation na nag-cause ng conflict sa connection ninyong dalawa, kung meron man sa inyo na na-conclude agad, kailangan, nagkaroon dito ng misunderstanding, my loves. Pero kailangan dito ng decision. Kasi ito yung makakapagbuo sa'yo, magbibigay sa'yo ng wholeness, my loves, to restart something. Reincarnation, my loves. Meron unfinished talaga dito with this reincarnation. It's time for you to reflect and decide. Okay? It's part of the cycle. Itong person na to is hindi lang basta sabihin natin napadaan lang na relationship. Meron tong impact sa'yo kasi nandito yung wholeness eh. And nandito din yung restart, my loves. So, pwedeng, isa sa mga pwede mong pagdesisyonan is yung to start over again, or kasi pag cycle kasi, my loves, it's nagsisimbolize din yan ng endings and beginnings. It's part of your connection, the endings and beginnings. Pero ito, my loves, ito dito kayo nagkulang, dito kayo may kakulangan when it comes to your connection. Dito kayo nagkaroon ng conflict, misunderstanding ng misunderstanding, my loves. Comparison, nandyan din ang comparison. Pero, my loves, meron changes dito. May kailangan baguhin dito, my loves. May kailangan baguhin. I also hear the surrender. Maaaring meron kayong ding, alam nyo yun, yung nagsasalubong kayo, ganun. Nagsasalubong kayo, my loves. Let's see more confirmation about this. Pero dito, my loves, kailangan mo na tong pag-decidean. Kailangan mo mo talagang mag-reflect, magkaroon ng deep reflection dito. Kasi kailangan na tong matapos at kailangan na ling may simulan. Oh, my loves. Pwedeng nandito ka sa confusion, pero your person, my loves, is sabihin natin, pwedeng ikaw, pwedeng your person mo is bargaining on something, begging, my loves. And sabihin natin, namimiss ka, wanting more nung taong to. Dito, my loves, I hear na alam mo kung ano yung connection ninyong dalawa because of the synchronicities and signs. Your angels and guides are giving you more confirmation, more signs. Pero, kaya, kumbaga, andito ka na sa pagdedesisyon eh. Kasi you are guided, binibigyan ka. Pwede din nasa intuition mo din kung ano yung dapat mong gawin sa person na to. Pero this one, kung hindi ikaw yung nagbebeg na to, siya to, my loves. Siya yung nagbebeg na to. They want to confront you. They want to negotiate something. Tingnan nyo naman yung synchronicities ng dalawa. Diba? Confrontation and negotiator. Kasi, my loves, day by day, talagang they want more. Namimiss ka ng taong to. At ikaw, my loves, I also hear dito kasi the cycle and fate. Nakatadhana to, my loves. Kung sa pakiramdam mo, kung sa tingin mo, kailangan tapusin at kailangan simulan. Pero kung
gusto mong malaman na kung bakit nakikipag-communicate yung taong to. Kasi eto oh, they're begging. Yung energy nila, they are begging, my loves. Uhaw, tingnan nyo naman yung pagkaka-relate ng dalawa. Uhaw na uhaw siya sa presensya mo, sa sagot mo, sa pagpaparamdam mo, my loves. Pwede din, my loves, ikaw din yung bumubuo sa kanila. Gusto nila na to restart something new. Because of this wholeness, pwedeng ikaw ang bubuo sa kanila. Pero my loves, ito is nakatadhana. Because of these signs and synchronicities. So this is fated. My loves. Kumbaga, nandyan. Pwedeng sabihin natin, andyan ang unity, andyan ang infinity. Cycle. Part yun ng, sabihin natin, nag-end kayo. Pero parang, I hear na may beginning din na paparating with this cycle. So, kailangan mo pag-isipan ng mga bagay-bagay, lalo na kung alam mo na namimiss ka ng taong to. Ano na ba talaga yung kailangan kong gawin? Diba? Ano na ba talaga yung kailangan kong gawin sa taong to? Let's see more confirmation. Pero ito, my loves, lalo na kung i-stalk ka ng taong to, miss na miss ka na talaga niya. The dragonfly. Be light-hearted, my loves. Baka may nararamdaman ka pang something. Oh, okay. Oo. Love call, engagement ring, and the butterfly. So, dito, my loves, is someone wants to express love. Okay? Someone wants to message love. Someone is thinking of you and they want you to they want to let you know na gusto nila i-communicate yung love na to, my loves. May conflict kasi kaya parang nagkakaroon talaga kayo ng sabihin nating boundaries, pero itong person na to, my loves, kaya siya paligid-aligid sa'yo kasi gusto niya i-communicate how they feel na wala ka. And I also hear the restart dito na pwedeng tumatakbo sa isip niya na gusto na niya ding maging engaged sa'yo. They want to offer you something. Yun na naman, completion, my loves. With this restart, completion and union, my loves. Oo, if ever magkakabalikan kayo, my loves, in another level, gusto nitong mag-offer ng something sa'yo like long-term commitment and engagement. Also, partnership, nandito din. Pero my love spirits wants you to know na wag mong i-block yung, kung ano yung intuition mo. Kumbaga, alam mo kung ano ang meron sa taong ito. Alam mo din kung ano yung nararamdaman mo. Wag mo, kasi dito, be light-hearted, my loves. Kung nako-confuse ka sa taong to, kumbaga, i-center mo yung energy mo sa heart mo para ma-remove yung blockages. And makikita mo talaga kung ano mo talaga yung taong to sa'yo. Kung sino talaga yung taong to. Kung galit ka sa taong to, my loves, your spirit guides wants you to heal from this connection. Gusto nila na maging light-hearted ka na, pakawalan mo na yung galit, my loves. Kasi andito sinusuportahan ka with these synchronicities. Kailangan mong mag-reflect, mag-introspect na yung taong to, mahal na mahal ka. At kung may galit man dyan, my loves, be light-hearted. Pero nasa sayo pa rin yun. But this one, I also hear kahit anong mangyari, pagtatagpuin at pagtatagpuin pa rin kayo. Kasi yung energy niya is naka-focus pa rin sa'yo, begging pa rin sa'yo Begging sa'yo yung taong to. Ayan wanting more. Ikaw yung bubuo sa kanila. Kaya if ever ma-involvement to sa iba, my loves, I also feel na ikaw yung kabuuan nila If ever na na-link sila sa iba, ikaw yung kabuuan niya. Nasa iyo yung completion na nararamdaman ng taong to. Okay? So, let's see message from this person. Dahil nagbe-beg sila, namimiss nila, gusto nilang makipag-communicate, gusto kanilang i-confront, gusto nilang iparating kung ano yung nararamdaman nila, my loves.
Do you miss me the way I miss you? Diba sabi ko sa inyo kanina, miss ka ng taong to. Miss na miss ka niya. I need you to help me, my loves. I need some more time before I can come to you. Okay, so dito, may insecurities itong taong to. Maaaring, ayan o, yung sa comparison na to, my loves, may takot pa rin dito yung taong to, pero miss na miss ka ng taong to. Pero nandun pa rin yung takot na ma-judge, na ma-compare. Sabihin na natin na medyo andun yung insecurity, yung ego niya, kasi parang feeling niya hindi pa talaga siya ganun ka-deserve, hindi niya kayang ibigay lahat sa'yo, pwedeng ganun. Pero dito parang sabihin natin nag-uurong-sulong to. Miss na miss ka na, pero alam mo yung may mga araw na gustong-gusto ka niyang kausapin, pero may araw na nandun yung takot. Pero mas malamang dito yung gustong-gusto ka niyang kausapin, yung miss ka na talaga ng taong to. May mga gano'n naman talaga, my loves, pero dito kasi gusto niya i-communicate yun. May mga tao naman na parang kumbaga, kahit gustong-gusto ka, miss na miss ka, hindi nila kayang lumapit. So dito, gusto nila iparamdam yon sa iyo, my loves. I need you to help me. Sabi ko sa inyo kanina, para sa taong to, ikaw yung magko-complete sa kanya. And you miss me the way I miss you. Okay? Uhaw siya sa mga sagot mo. Kumbaga dito din, I also hear na kailangan mong pag-decidean yan. Kailangan mong pag-decidean to, my loves. Kasi ito is fated. Fated yung, kumbaga ikaw ay tinatawagan na din ni spirits na mag-reflect on something and do something. Mag-decide ka para sa taong to. Kumbaga mag-decision ka, kailangan mo na dito ng decision, my loves, and sinusuportahan ka naman with synchronicities kung ano talaga yung kailangan mong gawin. Gusto din niyang makipag-communicate. Gusto niya din niyang i-express yun. Pero dito, andito yung pagiging cold. Parang, andito yung pagiging hot and cold. Ay, hot and cold ba yun? Andito yung pagiging, sabihin natin, parang yung ulong-sulong, ano bitawag doon? Limbo energy. Kasi, parang, ito yung hugot nun, my loves, eh. Okay? So, nandito yung comparison, nandito yung judgment. Eto, my loves, kung sa tingin mo yung taong to may deep connection talaga, yung mga hindi niya masabi, pwede nyo i-resonate sa kanila yun. Kung kinakailangan mo na talaga ng sagot. Eto, my loves, I feel na may takot sa taong to. Pero dito, gustong-gusto niya. Alam mo yun? At gusto niya, pag nangyari, dumating yung araw na yon, lalo na yung time na sinasabi niya dito, gusto niya ng engagement ring. Ng engagement, ng commitment. And dito, tingnan nyo, kung hindi ka naniniwala na namimiss ka ng taong to, namimiss ka nila dahil curious sila kung namimiss mo din sila. 'Di ba? May something lang na nakakapagpaduwag sa taong to, na nagbibigay ng takot sa taong to. At ano 'yun? Sa status ba? Kasi nandiyan yung judgment. Sa capability ba niya? Let's see. Energy. Tingnan natin energy ng person mo. Kasi, kung hindi mo may loves na i-express yung love mo, pwedeng ikaw, ayan. Hindi pa talaga mo sabihin natin, kung ano yung pinapakita niya right now, hindi pa yun. Tower mo. Yes. Kumbaga dito, my loves is hindi pa niya kaya. This is not the time, this is not the right time para hindi pa niya kaya ipakita kasi itong high priestess na to is secretive to, my loves, eh. May pagka-secretive pa to. Pero I also hear na mararamdaman mo talaga kung ano ang meron sa taong to. And this connection or needed
more understanding, more forgiving. Okay? Meron, kasi dito, andito yung ano eh, mapagbigay, generosity. And my loves, eto, kung nasaktan ka ng taong to, yung relationship ninyo nagkaroon ng distraction. Ayan, eto kasi my loves, oh. Ang Tower kasi talaga para bang magugulat ka na lang sa biglang pagbabago na nangyari. Magugulat ka na lang sa pagbabago. Pero changes yan, my loves. Di papakita niya ng changes pero medyo rough siya. So, pwede nga yun, yung pain. Kaya my loves dito talaga, kumbaga dito is, you are, forgiveness is needed here para maging maluwag sa kalooban mo. Pero ito kung nako-confuse ka kung bakit siya ganun, parang weird siya, my loves. May takot dito, my loves. May takot. And dito, pwedeng sabihin na natin na andun pa rin yung pain sa'yo or sa person mo. Pero dito, my loves, meron ding money related dito. Pwede, kung ito, my loves, na insecure sa pera, yung person mo, pwedeng ganun. Kasi lumitaw dito parehas. Parang hindi niya kayang ibigay lahat. Ganon. With this. Pwedeng yon yung nandito sa judgment na yun, sa conflict. Parang feeling niya, parang may kinalaman dito eh. Pero dito sa my loves, spirits are, sabihin natin, limiting us. Nasilipin yung, nasilipin yung kanyang energy kasi mysterious pa yung mga sabihin natin susunod na pwedeng mangyari sa relationship niyong dalawa. But one thing is for sure, spirits wants you to be light-hearted towards this person. Time to make a move, diba? Kung hindi ka makapag-decide, kailangan mo ng, diba dito, sabi na nga natin din dito, decision, and then dito yung statement, time to make a move, to conclude, to make a conclusion, and decision. So, dito, my loves, lumito na din dito yung insecurity. So, may tendency, my loves, na iyon yung insecurity niya, my loves, is yung kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung stability and security niya. Okay. And dito, pwedeng isa sa mga factor na naka-apekto or nakaka-apekto sa relationship na to, medyo may pagka emotionally manipulative itong taong to. With the King of Cups, para bang yun ang red flag sa kanya. Kasi dito may pagka may pagka selfish tong tao. May pagka selfish siya, my loves eh. Pag kasi itong King of Cups na to, ideal yan pag naka-upright. Pero kasi siya. So, tingnan nyo mabuti. Dito is charity. Tingnan nyo yung Six of Pentacles niya. Pero dito nakatoob yung cups niya. So, ibig sabihin, nakafocus talaga siya sa security and stability niya. Iyon yung sabihin natin, insecurity niya when it comes dito. Yung I need some more time before I can come to you. Parang gusto niya meron muna siyang mapatunayan, gusto niya may maabot muna siya, may makamit muna siya, may maipon muna siya, meron muna siyang long-term investment. Pero dito, my loves, spirits wants you to make a move. Spirits wants you to make a move. Tingnan natin kung nasa ang level na ba ng ng connection. Kasi hindi pa siya ready, pero mahal na mahal ka naman niya. Diba? Hindi pa siya ready, pero mahal na mahal ka niya. Pero napaka-selfish naman kung halimbawa, hindi mo ma-enjoy yung life mo dahil nakafocus ka sa kanya, kung ano yung nangyayari sa kanya. Saan yun?
Connection. Okay. All truths or connections involve challenges. Universe. Oo. My loves, ito is talagang fated yung connection na to. Fated talaga siya, my loves. Double confirmation na yung lumitaw with this reincarnation. Ay, actually triple siya. Kasi ito, reincarnation, meron din synchronicities, and synchronicities palagi yan nanggagaling kay divine, kay universe, and also ito na, si universe na mismo nagsasabi. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. So dito, your connection sa taong to is eternal and unbreakable. So, paaring sabihin natin na challenges siya. Healing family issues. Right now, my loves, itong person mo is sabihin natin kung ikaw man or siya is dealing with some family issues pa talaga. So, kailangan kung halimbawa hindi ikaw to, yung person mo hindi talaga pa totally magko-commit sa connection ninyong dalawa dahil kailangan niyang ma-fulfill yan. Or kung ikaw din ay ganyan, meron ka din family issue, kailangan mo ding i-heal yun. Yun yung mga sabihin nating palatandaan kung dapat nyo na bang harapin ang isa't isa. Kailangan ma-heal nyo muna yan. Kasi kung talaga kino-confirm mo mahal ka ng taong to, mahal ka talaga ng taong to. Pero meron pa rin takot. Andun pa rin yung takot sa kanya. So, involved na nga dyan yung family, my loves. Pero kung may doubt ka, sa connection ninyo, connected talaga kayo. At ito ay fated. And my loves, kung nako-confuse ka dahil halimbawa merong bago, may umaaligid sa'yo, my loves, make it sure na ikaw din, kung meron kang family issues na kinakaharap, bago mo harapin yung person na yun, bago mo siya i-entertain, dapat healed ka na rin. Kasi ang mangyayari, magkakaroon dito ng paulit-ulit. Magiging cycle siya. Okay? Pero if ever, my loves, hindi mo pinagfo-focusan yung sarili mong healing, time for you to heal with this person. Ano ba yung mga dapat mo pang fokusan? Sa ngayon, importante na alam mo na para sa'yo yung person na yun, pero kailangan mo ding mag-decide para sa sarili mo. Kailangan mo ding mag-decide para sa sarili mo. So, alam natin na ganyan. Love yourself. Love yourself first. Okay? So, kung merong nanliligaw sa'yo or merong maaligid sa'yong someone, I feel na hindi pa ito talaga yung right time. Kasi connected ka sa taong to eh. Pero yung taong to, may takot pa kasi siya. Kailangan niyang i-heal yun, my loves. Pero, hindi advisable yung pag-iintay. Kailangan darating yun eh. Darating yun, lalo na pag ready, time na talaga. Hindi mo hinihil ang sarili mo para dito sa pag-iintay na to. Kumbaga, i-heal mo siya para maging aligned ka kung saan ka talaga naka-destined. Saan ka fated. Okay? So, ibig sabihin, doon sa healing na yun, wala din yung pag-iintay. Dapat mo i-apply doon yung detachment. Dapat mo i-apply doon yung detachment. And habang nagfo-focus ka sa sarili mo, your self-respect makes you more romantically attractive. And yung situation ninyo ng person mo, mas magiging, sabihin natin, magkakaroon ng improvement. The situation will improve. Okay? Pero right now talaga, kaya parang ang gulo ng person mo, parang gusto. Hindi mo malaman kasi nga, nandun pa rin yung takot. Pero kung sasabihin mo na, mahal ka ba niya? Yes, mahal ka niya. Namimiss ka talaga ng taong to. Pero ito is masabi natin nagsa-self-sacrifice or sabihin natin ito yung nararamdaman niya dito, my loves. Nandun yung pain, nandun yung loss, feeling loss, my loves. So, since nalimitaw tong love yourself first natin, let's see advice from angels.
for your self-care. Focus ka lang, my loves, sa sarili mo. Kumbaga, kahit mag-detach ka sa kanya, i-let go mo siya, babalik naman tong taong to sa'yo pa rin. Okay? Kasi ikaw yung completion ng taong to. Yes, meditation or meditate. Gratitude. Mag-journal ka, my loves, gratitude list. And eto din, ipag-pray mo din yung family issues niya. Yung mga issues niya na kinakaharap. I-center mo yung iyong mag-heal ka, my loves, para matulungan mo din siyang mag-heal energetically, not physically. Ayan, connect with your womb. So dito, my loves, ano ba ang kailangang, sabihin natin, femininity to eh. So kung kung niraradiate mo yung feminine energy mo, my loves, hindi mo deserve na maghintay. Hindi ka nagpapaganda, nag-aayos para sa isang tao. So dito, irradiate mo yung iyong femininity, kumbaga, i-nurture mo yung sarili mo para sa sarili mo. Okay? And time will come, my loves, kasi challenges to. Pwede talagang iyon yung nag-separate sa inyo. And sabihin natin, hindi natin kayang, eto I need you to ano ba yung pwede mo itulong sa kanya na tinutukoy niya dito? I need you to help me. Diba? So, dyan, not physically, sabihin natin not physically, pero hanggat kasi hindi heal itong family issues niya na to, yun itong connection na to is magsisilbi pa ring challenge sa inyong dalawa. Let's pull this. Don't make decisions based on guilt. Ayan, my loves. Kasi nga, pinagde-decide ka na, di ba? Don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only being true to yourself that you can be true to others. Kumbaga dito sa pagde-decide, my loves, alisin mo yung guilt pressure. Ano ba talaga yung tama? Ano ba talaga yung magpakatotoo ka sa sarili mo sa pagde-decide. At make sure, my loves, you-centered. Isinentro mo muna yung energy mo. Ay, may nahulog. Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception. So, di ba kagaya nga sinabi ko dito, i-center mo muna bago ka mag-decide. Pero, sa pagde-decision, my loves, it's time for you to make a move na. Kung halimbawa, gusto mo i-let go yung taong to dahil parang hindi mo na siya maintay, go away, my loves. Kasi kung kayo, dahil may connection kayo eh. May connection kayo. Alam mo yung dito, yung pwede mong maitulong sa kanya. Pwede kasi ito, my loves, lalo na kung pera yung itinutukoy niya dito na pwede mo maitulong. Huwag, my loves, huwag kang papayag kasi iyon is part ng pagiging manipulative niya. Ang pwede mo itulong sa kanya bilang counterpart, so counterpart is yung healing niya. Yung healing na kailangan niya. Okay? Kasi iyon yung pag na-heal niya to or na-heal niya yung sarili niya, may-heal niya yung mga kanyang family issues. And in order to see things clearly, you must let go of resentment. Patawarin mo siya, my loves. Be lighthearted. And with the help of dito, yung gratitude list, my loves. Eto. I-center mo ang iyong energy sa sarili mo. Paluwagin mo muna yung loob mo, yung feelings mo sa kanya bago ka mag-decide. Pero it's time for you kung ano talaga yung nasa decision mo. Nasa iyo na yan eh. Guided kayo dyan. Guided ka din sa pagdidesisyon mo na yan, my loves. So, wag ka magpadala sa emosyon. Wag ka magpadala sa guilt dito sa pagde-decide na to. Wag ka magpadala doon. Kung ano ang tama, my loves. Ngayon nakita mo na ganito, yes, may feeling siya, pero parang hindi pa siya ganun ka Anong tama? Anong tama na desisyon? Kasi nakita mo naman na fated kayo. So kung gusto mo siyang hintayin, sa papaanong paraan? Kung gusto mo siya i-let go, dapat mahalin mo muna ang sarili mo.
Ito ang sentro, my loves. Okay? Mahalin mo muna ang sarili mo. Basta dito, my loves, dito sa forgiving ang kailangan, and energetically, pwede mong ma-help yung taong to. Pwede mong ma-help, pero dapat tulungan mo muna yung sarili mo. So, halimbawa nga, ang isang challenge kasi dito, alam mong mahal ka niya, pero meron siyang ganyang mga deserve mo ba? Kasi, deserve mo ba na iintayin mo siya ng ganon? Deserve mo ba? Pero dito, my loves, pag-connect with your womb talaga, as feminine kasi, my loves, kailangan i-nurture mo sarili mo. Para sa'yo lang, at hindi para sa ibang tao, hindi para sa kanya. Okay? And dito, kailangan yung sa gratitude list. Kung hindi mo siya kayang mapatawad or maging lighthearted towards them, isipin mo yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa kanya. Okay, our last card, ask help from others. So, kung naguguluhan ka talaga kung ano yung dapat mong... Pero, yung decision na yan, nasa iyo yan eh. It's time for you to make a decision. So, kung naguguluhan ka, magpa-advise ka, or pwede ding itong advice na to, pwede ding maging guide sa'yo. Kasi, dito, 3 beses lumitaw si Universe Synchronicities. Teka, nasan ba yung angel number natin? Ayan, yung mga number na yan, magpapakita lagi yan sa'yo. Kung nako-confuse ka, magpapakita lagi sa'yo yung mga number na yan. Kung halimbawa, gulong-gulo ka, hindi mo alam ang gagawin, look for synchronicities and signs, my loves. Okay, big. Ayan, harmonious. So, you really need a balance dito. Mag-meditate ka muna, my loves. I-center mo ang energy mo bago ka mag-decide. Pero dito, nandito yung harmonious, my loves. Nandito yung, sabihin natin, bago ka mag-decide, bago ka magsalita, make it sure, my loves, na malinaw ang iyong kaisipan, wala dong guilt, walang emotion. Okay? You relate to others on almost cosmic level. So, kung wala kayong communication, hindi kayo nag-uusap, my loves, kausapin mo yung higher self niya. Kasi, dito, marami tong pwedeng ibig sabihin eh. I need you to help me. Pwede yung mismong energy yung kailangan niya. Yung sympathy mo, yung energy mo. Kahit yung hindi yung presensya mo, yung energy mo, my loves. Kasi dito, you are dedicated to building harmonious relationship of all kinds. So, make it sure meron kang peace and harmony sa iyong sarili, para magkaroon ka ng ability na maibigay yon sa iba. Okay? Be gentle to yourself first and to others. And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.